Mayroon na naman pong nangyaring carjacking. Naganap ang pang-aagaw ng kotse kaninang umaga sa Angat, Bulacan. Tinangay ng mga karnaper pati yung driver ng kotse at sa kalaunan siya ay napatay. Si John Consulta, naka-alerto 24. Isa ang patay sa sinagawang dragnet operation ng Pampanga PNP sa isang kulay asul na Honda Civic sa bayan ng Santa Ana, Pampanga kaninang umaga. Ayon sa mga otoridad, tinangkang i-flag down ng blocking force ng Santa Ana, Pampanga PNP ang nakaalarmang sasakyan na may plakang USX 494. Bumaba raw ang isang lalaking nakabating t-shirt at naka-shorts na sinundan na ng sunod-sunod na putukan. Ginawa po namin, pumesto kami dito sa harap. Sakto na pong pagpwesto namin, siya pong daan niya. Then, hinarang ko po yung mga sasakyan dito, siya po yung nasaktong na-flag down namin. Tapos po, bigla po siyang lumabas, yun na po, nagkaputukan na po. Agad bumulagta at binawian ng buhay ang lalaking kinilalang si Carlos De Leon. Humarurot naman palayo ang Honda Civic pero nakasagi ng isang tricycle, isang kotse hanggang sa bumangga sa isang ring Honda Civic. Kwento ng mga saksi, bumaba sa kotse ang isang lalaki na puti ang buhok at may hawak daw na baril at mabilis na tumakas sa mga umahabol na otoridad. Kinilala ito ng mga pulis na si Hector Sinsioco ang suspect. Pero sa kalagitnaan ng investigasyon, biglang dumating sa crime scene ang isang nagpakilalang may-ari ng Honda Civic na si Dr. Erwin Eliascas na konsehal raw ng Angat, Bulacan. Ayon kay Eliascas, paalis na sana sa De Leon para ihatid ang kanyang anak sa eskwela nang biglang pumasok sa kanilang bahay ang pinsan ng kanyang asawa at suspect na si Hector Sinsioco. Nang-hold up sa bahay yung isa nakasakay matanda. Tapos sinama yung driver ko. Tatlo yung available namin driver. Siya yung isang sasakyan ng ginamit. Sa panayam ng media, sinabi ni Eliascas na naniniwala siyang walang kinalaman ng kanilang napatay na family driver. Paano siya makapuputok? Wala naman siyang baril. Hindi naman pumutok yung driver namin. Bakit siyang namatay? Maya-maya lang ay hinarap si Eliascas ng ilang opisyal ng Pampanga PNP para iritali ang mga nangyari. Patuloy naman ang pagkasagawa ng investigasyon ng SOCO sa crime scene. John Consulta, naka-alerto 24. Narito po ang balita, ang katatanggap lang namin, sinalakay ng mga pulis ang isang bahay sa San Fernando sa Pampanga na hinihinalang hideout din ng Dominguez Carnapping Syndicate. Nakatutok doon live si Jiggy Manicad. Jiggy. Mel, mga alas 6:20 ng gabi nang dumating dito ang mga otoridad kabilang na sa panguna ng Pampanga Police para i-search ang bahay nito sa 459 Barangay Panipuan, San Fernando, Pampanga. Isang search warrant ang kanilang daladala para kay Ranel Liwanag alias Pogi na isinasangkot sa mga sunod-sunod na pagpatay nitong mga nakarang araw. At isang abogado nga po ang humarap sa amin, si Attorney Joris Balatbat na nagre-represent dito kay Liwanag na sa ngayon ay wala at nasa ibang bansa raw. At dito po sa loob ng bahay ay nakita ng mga otoridad ang 7 iba't ibang mga sasakyan, kabilang ng 2 Mitsubishi Lancer, isang Expedition, isang Suzuki APV, 2 Mercedes-Benz at isang Nissan Urvan. Ito pong lugar na ito ayon sa mga pulis ay hindi naman talyer, pero kapansin-pansin at nakita rin ng mga otoridad na baklas yung ibang pyesa ng mga sasakyan. Sinubukan nating kunan ng reaksyon dito si Attorney Balatbat pero wala daw po siyang sa posisyon para magsalita o magpaliwanag dito sa mga sasakyang nakita sa garahe ni Liwanag. Si alias Pogi po ay nasa Singapore sa ngayon na ayon na rin mismo sa Pampanga Police, ayon na rin mismo kay Inspector Philip John Pineda ay umalis sa kainitan ng mga usapin tungkol dito sa grupo ng mga Dominguez Carnapping Syndicate. Sa ngayon, Mel, ay patuloy ang search at inspeksyon na ginagawa ng mga otoridad sa loob. Ayon sa mga pulis ay hindi nila papayagan na manatili dito mga sasakyan. Kung ito'y walang mga susi, ay hihilahin nila ito sa provincial office ng PNP dito sa Pampanga para maimbestigahan at makunan ng fingerprints kaugnay pa rin ng mga investigasyon sa mga kasong ito, Mel. Jiggy, hindi ba nila alam kung kailan darating yung talagang pakay nila dyan sa bahay na yan? Mel, sinubukan nating tanungin yung iba pang mga detalye tungkol kay Liwanag dito sa kanyang abogado, kay Attorney Balatbat, pero wala siyang maibigay na impormasyon tungkol dito at maging yung mga detalye ng mga sasakyan ay hindi niya alam kung kanino nakarehistro. Ang alam lamang niya ay yung bahay pag-aari ng mga Liwanag at ito lamang yung impormasyon na kaya niyang ibigay sa atin sa ngayon. Mel? Walang pamilya dyan, Jiggy? Walang tao dun sa bahay?
Walang pamilya. Wala? Walang tao, Mel, walang pamilya at mga caretaker lamang yung natira dito. Actually, ang nangyari dito, Mel, ay kagabi pa binabantayan ito ng mga police dahil meron silang search warrant na dala-dala kagabi, pero ang problema ay mali yung numero ng bahay sa halip na 459 yung bahay. Kaya kinailangan nilang papalitan yung search warrant kanina, papirmahan sa West at muling isilbi ngayon lamang gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manikad. Chika Minute! Maraming ikinasisiya ngayon si Heart Evangelista. Kasama dyan ang mainit na pagtanggap sa bago niyang telefantasyang Dwarfina, ang pagkakaayos nila ng nakaalitang si Raymond Gutierrez, at syempre ang masigla niyang love life ngayon. Makichika kay Nelson Canlas. Malaki ang pasasalamat ni Heart Evangelista dahil sa pagtanggap ng mga kapuso sa kanyang telepantasyang Dwarfina. Inamin ng aktres na mahirap ang ginagawa niyang acting dito, lalo na kung kailangan niyang magpakita ng emosyon ng walang kaeksena. Especially sa Croma dahil maraming talon, maraming lundag. Tumanggi ng idetalye ni Heart ang pagkakaayos nila ni Raymond Gutierrez. Pero kinumpirma niya na wala ng alitan sa pagitan nila ng anak ni Annabel Rama. Nagsimulang magkaroon ng intriga nang hindi umano magpansinan si Heart at Raymond. Sa Party Pilipinas kamakailan, bunsod na rin ang pag-alis niya bilang alaga ni Annabel. Let's just say that I'm very, very happy at this point. Maganda ang pasok ng taon. Yung mga konting here and there negativity, but then again, at the end of the day, naayos din ang lahat. Maayos naman daw sila ng boyfriend na si Daniel Matsunaga at walang anumang issue ang namamagitan sa kanilang dalawa. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Solen Yusaf, pinakamatagal na nakakissing scene ni Richard Gutierrez. Tutukan yan mamaya. Susunod! Pambobomba sa isang airport sa bansang Russia. Nakuna ng amateur video. Kamustahin ang lagay ng batang sumailalim sa pambihirang liver transplant. At ang paggunita sa kaarawan ni dating Pangulong Cory Aquino. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Ang napapanood po natin ang kasalukuyang kalagayan ng trapiko. Yan po ay sa may EDSA sa Makati. Lahat po ng sasakyang yan, yung nasa overpass at maging sa baba, ay lahat po patungong Cubao, bumper to bumper ang traffic.